Ngayon, susuriin natin ang pinakamasamang ginawa ng bawat Pixar kontrabida. Magsimula tayo sa mga kasalan ng masama pero mapapatawad pa. Hindi na nakakagulat na malapit si Sid Phillips sa unahan ng listahan. Akala mo ang pinakamasama niya ay pagpapahirap sa mga laruan. Pero hindi natin yun isasama ngayon. Ibang usapan kung alam ni Sid na buhay ang mga laruan. Pero kung iniisip mong may isipan, damdamin at pangarap ang mga laruan na pinapaputok mo, mas malaki pa problema mo kaysa sa pagpapasabog ng laruan. Si Sid ay batang frustrated na nilalabas ang galit ng hindi nananakit. Maliban minsan sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Dito napapasok ang totoong pinakamasamang ginawa ni Sid, ang pahirapan ng mga laruan ng kanyang kapatid na babae. Maayos na si Jeannie ngayon. Ibang pagmamalupit sa mga bagay na walang buhay. Pero kapag sarili mong pamilya na ang binubuli mo, sobra na talaga. Bata pa si Sid, kaya minsan nagiging masungit din siya sa kapatid niya. Pwede niyang gamitin ang kinikita niya bilang basurero para palitan ang mga laruan ng kapatid niyang nasira niya noon. Ngayon, talakayin natin ang isa sa pinakamaliit na banta sa Pixar, si Darla. Kung ikukumpara kina Lotso, Syndrome, o Chick Hicks na kilalang kontrabida, si Darla ay halos hindi mo matatawag na kontrabida. Kahit ang pinakamasama niyang ginawa, ang pagmamalupit sa kanyang alagang isda, ay hindi naman talaga ganun kasama kapag naisip mong wala naman siyang masamang intensyon. Kahit na nakakakilabot siya para sa mga isdang may malay na bida sa pelikulang ito, si Darla hindi talaga malaking problema kung ikukumpara sa mga totoong banta na nilika ng mga pelikula ng Pixar sa paglipas ng mga taon. Technical, siya pa rin ang may pananagutan sa pagkamatay ng maraming isda. Pero baka kasalanan din ng tiyuhin niya iyon. Baka mas mabuting, ipunin mo na lang ang perang para sa isda at gamitin sa therapy ng pamangkin mo, Dr. Sherman. Si Jackson Storm na ang kasunod. Bagamat praksi na kontrabida si Jackson Storm sa Cars 3, hindi siya seryosong banta maliban sa karera ni Lightning McQueen. Masasabi nating ang pinakamasama kay Jackson Storm ay ang ugali niya. Hindi man siya tunay na masama, siguradong bastos at mapagmataas siya. Naging mayabang si Jackson tuwing kausap o binabanggit si Lightning. Ipinapakita niyang mas magaling siya kahit noong kasikatan pa ni Lightning. Namumukod tangi siya rito dahil hindi siya kriminal. Pero hindi ibig sabihin mabuti na ang ugali niya. Masaya akong makilala ang aking #1 fan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang grupong Roar o Mega Roar na may kahalintulad ding mababaw na kasalanan ng pampublikong pagpapahiya. Ang Roar o Mega Roar ay isang masungit at eksklusibong fraternity bilang mga karakter at kontrabida. Hulihin ang mga nerd na yan! Ang gusto lang talaga nila ay patunayan na mas magaling sila kaysa sa iba. Kahit pa mangbuli sila ng iba para lang ipakita yon. O gaya nitong mas malupit na pagkakataon, imbitahan ng grupo sa isang party. Dahil nakalusot ang Usmakapa sa 2 round ng Scare Games, naimbitahan sila ni Rororo Megaroar sa house party ng grupo. Oh, ayon sa kanila, ang totoo, gusto lang nilang lukohin ang grupo. Una ng nakakahiya na litrato at pagkakitaan. Medyo matindi talaga ang ginawa nilang pambubuli. Pero kahit hindi natin sinasang-ayunan ang ginawa nila, hindi naman ito yung tipong hindi na sila pwedeng magbago. Ibig kong sabihin, hindi nga sila nagbago. Pero pwede sana. Narito na ang paboritong manipis, ang anit na scalper, si Al. Si Al ay halos makatwirang kontrabida na gustong kumita sa pagbebenta ng bihirang kolektibol. Pero may detalye kaming hindi nabanggit. Ang pinakamasama niyang ginawa ay ang pagnanakaw kay Woody. Kahit hindi binebenta si Woody, nililang pa rin ni Al si nani ni Andy para makuha ang bihirang cowboy na laruan. Kahit alam man niya o hindi na pagmamayari ng isang bata si Woody, ang kagustuhan niyang magnakaw ng isang lumang laruan ng pamilya. Para lang kumita agad, ay nagpapakita na ng tunay niyang pagkatao. Alon sa alamat, si Al ay naroon pa rin. Bumabangga ng tao para mabili lahat ng Pokemon cards sa Costco. Pero sa ngayon, ilipat muna tayo mula sa mga maliliit na kriminal papunta sa mga may mas malalaking krimen sa kanilang pangalan. Sila ang masasama, pero maiintindihan mong mga kontrabida. Isa sa pinakamahirap iranggo sa listahang ito ay si Otto. Sa isang banda, ang pinakamasama niyang nagawa ay talagang kasuklam-suklam. Ikinulong niya ang buong sangkatauhan habang unti-unting nagiging hindi na matirhan ang kanilang mundo. Kung tingin mo di bantang AI, panoorin mo ulit ang Wall-E tapos balikan mo ako. Ayos? Kahit nagdala si Eve ng sample ng buhay mula sa planeta, iniutos pa rin kay Otto na panatilihin habang buhay ang sangkatauhan sa kalawakan. Kung hindi dahil sa astig na kapitan, makalumulutang pa rin sila roon kahit matagal nang wala ang mundo. Kaya anong nag-angat kay Otto mula sa mas mababang pwesto sa listahan natin? Simple lang. Isa siyang robot na di tulad din na Wall-E o Eve na may sariling damdamin. Mula simula, malinaw na si Otto ay ginawa para sundin lang ang kanyang programming. Kahit masama ang ginawa ni Otto at may sarili siyang ilusyon, wala talaga siyang kontrol. Ngayon,
Pag-usapan natin ang pagkabalisa. Uy, hindi ito opisina ng therapist ko na gumawa ng script na to. Yung karakter ba sa Inside Out 2 yun? Siya ang mismong katauhan ng pagkabalisa. Kaya minsan, naiisip kong ang pinakamasama niyang ginawa ay ang pag-iral niya. Pero dahil trabaho lang niya yon, masasabi ko na lang na ang pinakamasama niyang ginawa ay pilitin si Riley mag-overthink. Maaring sabihin na ang pagkabalisa ay kontrabida na may mabuting layunin. Pero napunta sa hindi maganda ang papel sa isip ni Riley. Gusto niya ng mabuti para kay Riley at ginagawa ang lahat para mapasaya siya. Pero di lang talaga siya magaling dito. Hindi sapat ang mabuting intensyon para palusutin ang Big Brother is Watching na eksena kung saan pinipilit niya ang ilang imagination artists na gumuhit ng mga imaheng magpapakaba kay Riley habang sinusubukan niyang makatulog. Bibigyan natin ng puntos si Anxiety para sa mabuti niyang intensyon. Pero halos lahat ng paraan ng pag-aksyon niya sa mga iyon ay nagdulot ng matinding pinsala sa mga tao sa paligid niya. Sunod naman, narito ang isa sa hindi ganong natatandaang kontrabida mula sa isa sa pinakamagagandang pelikula ng Pixar, si Terry mula sa Soul. Ang pinakamasama niyang ginawa ay ang paghiwalayin ng kaluluwa ng isang lalaki at iwanan siyang may trauma habang buhay. Hindi mo rin talaga matatawag na kontrabida si Terry. Trabaho lang niyang bilangin ang bawat kaluluwa sa Great Beyond. At bilang perfectionist, gagawin niyang lahat para maibalik ang nawawalang kaluluwa. Akala niyang lalaking kumakain ng potato chips ang nawawalang kaluluwa. Pero nung magkamali siya, nagsorry siya at nagbigay pa ng payo sa mas malusog na pagkain para hindi na sila muling magkita sa ilang dekada. Malamang magpa-therapy ang lalaki sa mga dekadang yon, pero mahalaga ang intensyon. Sige, narito ang simple lang. Bernie Lumen mula sa Elemental. Ang pinakamasama niyang nagawa ay matandang rasismo sa pamilya. Iyan ang dating tradisyonal na rasismo sa pamilya. Oo, malinaw na. Kailangan lang naming ipaliwanag kung bakit hindi siya napunta sa mas mababang pwesto dahil sa rasismo. Simple ang sagot. Lumaki si Bernie sa kulturang naniniwala masama ang ibang kultura. Hindi pinayagang makapasok sina Bernie at asawa niya sa ilang lugar dahil sila'y taong apoy. At tumanggi pa ang tatay ni Bernie na bigyan sila ng basbas nang umalis papuntang Element City. Hindi natin masisisi si Bernie kung ayaw niyang makihalubilo sa ibang kultura. Lalo na't isa roon ay maaring pumatay sa kanya. Rasismo ay masama. Kahit paano nagsimula. Mabuti at naging mas mabuti siya kalaunan. Ngayon, lilipat tayo sa mga gawaing di gaanong kaawa-awa. Ito na ang mga gawaing talagang walang kapatawaran. Ang susunod sa ating listahan ay walang iba, kundi si Chef Skinner. Sa totoo si Skinner ay isang perpektong halimbawa ng kontrabida na parehong malinaw na kalaban at medyo makatotohanan at may rason na karakter. Kunin na lang natin ang kanyang pinakamasamang ginawa. Halimbawa, panlilin lang. Hindi naman sinusubukan ni Skinner na saktan ng direktang sinuman, maliban sa mga daga sa kanyang restauran. Kontento na siya sa pag-agaw ng pamana ni Gusto para kumita gamit ang imahe ng namayapa sa pamamagitan ng pagbebenta ng murang frozen na pagkain. Ang mga ginagawa niya ay dahil lang sa kasakiman, pero hindi pa siya totoong supervillain. Pero malapit na tayo roon. Mabilis na papunta sa susunod na pwesto si Chick Hicks, na ang pinakamasamang ginawa ay ang maruming paninabutahe sa karera. Nabanggit na natin si Chick kanina dahil habang si Jackson Storm ay mayabang lang, si Chick Hicks ay mayabang na at kriminal pa. Ganon siya kadesperado manalo sa Piston Cup na handa siyang sirain ang buong karera sa pamamagitan ng pagdulot ng malaking salpukan na halos tiyak na nagdulot ng pinsala sa marami niyang kapwa-karerista. Hindi pa sapat ang kasamaan niya. Sinadya pa niyang banggain si The King kaya nagkaaksidente at tinulungan ni Lightning na makatawid sa finish line. Si Hicks ay hindi lang mandaraya, kundi handa ring saktan ang ibang atleta para lamang mauna. Kaya kitang-kita ang kawalan niya ng dangal. Ngayon, may isa na naman tayong atleta na pag-uusapan. Si Hercule Visconti ay hindi nakakatakot na kontrabida sa Pixar. Isa lang siyang duwag na siga na nambubuli ng mas batang mga bata. Gayunpaman, kapareho niya ang karamihan sa kanyang komunidad sa pagkamuhi sa mga halimaw sa dagat na nagresulta sa kanyang pinakamalalang ginawa, ang tangkaing pumatay. Lumaki si Hercule sa kulturang, tinuruan siyang masama ang mga halimaw sa dagat. Pero halata namang hindi niya talaga pinoprotektahan ng kahit sino. Gusto lang niyang palakihin ang ego at makilala bilang pumatay sa tila mapayapa pero masamang halimaw sa dagat. Narito na si Stinky Pete, ang pangunahing kontrabida ng Toy Story 2. Muli niyang tinangkang pumatay na siyang pinakamasama niyang ginawa dahil sa hindi marangal na motibo. Gusto lang talaga ni Pete na hangaan siya ng marami para matakpan na wala namang bumilis sa kanya. Tinanggihan niya ang alok ni Woody na tumakas mula kay Al at bumalik kay Andy dahil mas gusto niyang manatili sa museo kung saan hinahanggaan siya. Hindi ang kanyang mga motibo ang pumipigil sa kanya na tuluyang bumagsak, kundi ang kanyang nakaraan, lalo na ang katotohanang matagal na siyang nakaimbak kung ilang taon na hindi nakakatanggap ng pagmamahal o atensyon mula kanino man. At mas naging emosyonal na suporta lamang siya kina Bullseye at Jessie kaysa sa iba pa. Mali ang subukang patayin si Woody.
Pero naunawaan natin ang desperasyon niyang makatakas sa buhay niya ngayon. Pag-usugsapan natin si Thunderclap, ang pangunahing kontrabida sa The Good Dinosaur. Pinakamasama niyang ginawa ay ang tangkang pagpatay, hindi ang pagkain sa raccoon. Inutukoy natin ang tangka niyang kainin sina Ailo at Spot na sa kultura ng dinosaur ay parang kanibalismo at pagpatay, kahit medyo malayo. Pero kahit na ganun, pwede nating sabihin na may pagkasira ng ulo si Thunderclap. Pero kahit isaalang-alang pa natin yon, masyado siyang nasisiyahan sa pagpatay ng mga inosenteng nilalang. Kaya hindi natin siya mailalagay sa mataas na pwesto sa ating listahan. Ngayon, narito tayo sa isa sa pinaka-nakagugulat na mababang pwesto, si Ming Lee mula sa Turning Red. Ipinapakita niya na kahit naging biktima, pwede ka pa ring maging kontrabida. Pinilit din ng ina ni Ming na itago niya ang tunay niyang sarili at sumunod sa gusto ng pamilya, tulad ng ginawa ni Ming kay May. Imbis na putuli ng siklo, nagpatuloy si Ming sa pagpigil sa anak dahil sa takot. Ngunit lahat ito ay nauwi sa isang gawa ng terorismo. Sa dulo ng pelikula, pumunta si Ming Lee sa Four Town Concert Stadium para turuan ng leksyon ang anak niya. Sa kanyang galit, nilagay niya sa panganib ang buhay ng napakaraming inosenteng tao, kabilang na ang kanyang sariling anak. At higit pa doon, wala pa siyang tiket. Walang ticket. Kung akala mo masama na yon, hintayin mong marinig ang ginawa ni Gabby. Ilang beses na rin naming nabanggit ito sa ibang video. Ang pag-aani ng organo ang pinakamasama niyang nagawa. Naiintindihan namin. Gusto mong mahalin ka ng bata o laruan, lalo na yung may malay. Pero dahil sa sira mong voice box, walang gustong kumuha sa'yo. Hindi solusyon ang gawing bihag ang may sakit sa pag-iisip na laruan. Para pilitin ang mga kaibigan niyang ibigay ang voice box niya para lang sa gusto mo. Madalas na itong nabanggit, minsan kami pa. Pero tingin ko, mabilis masyado naka-move on ang ibang karakter. Kaya diretso na tayo sa huling kategorya. Sobrang sama ng mga gawaing ito na wala talagang dahilan o katuwiran. Hindi masambit ang tindi ng kasamaan ng mga ito. Bagong lahat, ang video na ito ay mula sa Wicked Binge channel memberships. Maaari kang makapanood ng aming mga video na mas maaga kaysa sa iba at makakakuha ka rin ng access sa mga eksklusibong emoji at loyalty badges para sa mga miyembro sa pamamagitan ng pagsuporta sa channel gamit ang membership. Pag-usugsapan natin si Evil Endeavor. Dahil lilipat na tayo sa mga totoong super villain sa listahan. Ang pinakamasama niyang ginawa ay ang malawakang pag-brainwash na naging sanhi ng pagkaalipin ng marami. Si Evil Endeavor ay kilala bilang isa sa mga pinakamasamang twist villain ng Pixar, kaya madalas makalimutan ang laki ng banta niya. Bilang screenslaver, kaya niyang i-brainwash ang marami para gawing tauhan niya. Lalo pa itong lumala dahil gusto niyang patayin ang lahat ng supers para hindi umasa ang tao sa kanila. Kahit hindi mo pansinin na hindi naman talaga gagana ang plano niya, sobra pa rin itong malupit na paraan. Pwede naman sana siyang magbigay ng nakaka-inspire na talumpati tungkol sa pagpapabuti ng sarili at naiparating pa rin niya ang punto niya na hindi gumagawa ng krimen. Pinapanatili tayong mahina ng mga superhero. Mahilig talaga kayong kontrabida ng Pixar, gawing komplikado ang lahat, di ba? Pero hindi naman lahat gusto ng magulong plano. Yung iba tulad ni Mr. Waternoose, kontento basta buhay pa negosyo nila. Kung napanood mo ang Monsters Incorporated, alam mo na ang tinutukoy ko. Mr. Waternoose, Dudukot siya ng 1,000 bata bago palubugin ang kumpanya niya at tatahimikin ko ang sinumang hahadlang. kahit isa lang ang nakita naming dinukot niya, hindi namin pinagdudahan ang sinabi niya. Kung may konti mang maipagtatanggol kay Waternoose, naniniwala siyang sigaw ng bata lang ang paraan para bigyan ng enerya ang customers niya. Para sa kanya, ang magkaroon ng isa na naka-standby ay isang magandang desisyon sa negosyo. Pero nawawala lahat ng depensa kapag naisip mong kung tao si Waternoose. Tinatakot niya ang isang tuta para gumana teknolohiya ng lungsod. Kahit saan tingnan, sobrang lupit nito. Sunod naman si Charles Mons, ang adventurer na nasirang reputasyon na naging pangunahing kontrabida sa UP. Para sa isang lalaki sa pelikulang tinawag na Up, talagang matindi ang kanyang pagbagsak. Sa sobrang pagkadesperado niyang mahanap ang slime, tuluyan siyang nabaliw sa paglipas ng mga taon. Dahil dito, naging bahagi ng kanyang mga krimen ang malawakang pagpatay. Ang mga bumo sa kanyang airship ay nagpapakitang pinatay niya ang mga explorer na humadlang sa kanyang misyon. Ang katotohanang handa pa siyang patayin si Russell na isang literal na bata ay lalo pang nagpapalala sa kanya. At sa totoo lang, kung iisipin, kamangha-mangha na marami-rami pa ring mga karakter na kailangang talakayin. Sunod, si Mordo Mula the Brave. Dito, marami ang pagpatay ang pinakamalala niyang ginawa. Pero dahil si Mordo ay isang oso na laging galit, dapat ba siyang konsiderahan? Oo, pero hindi talaga. Si Mordo, isa sa 4 na prinsipe, ay hindi kontento sa ika-4 na bahagi ng trono. Kaya ibinenta niya ang kaluluwa para makuha ang lakas ng 10 tao. Sa kasama ang palad para sa kanya, kasama sa kapalit ito ang pagiging isang walang isip na oso
na 15 talampakan ang taas na pumatay sa kanyang mga kapatid at napakaraming iba pa sa paglipas ng mga taon. Kahit hindi makatwira ng sumpa ni Mordo na galing sa sariling pagnanasa sa kapangyarihan, hindi niya kontrolado ang karamihan sa masasamang gawa niya. Kaya hindi siya dapat ikumpara sa mga karakter na gumawa ng mas malala ng malinaw ang isipan. Sumunod sa sakuna ang walang kwentang sikat na si Ernesto de la Cruz. Ayon sa titulo, ang pinakamasamang ginawa ni Ernesto de la Cruz ay ang pagtataksil at pagpatay sa matalik niyang kaibigan. Gusto ni Ernesto ang kasikatan at yaman ang pagiging musikero. Pero ayaw niya sa hirap tulad ng pagtalento at pagsusumikap. Diyos ko, wag naman yung simpleng moralidad. Si Ernesto de la Cruz ay nilason si Hector. Inangkin ang mga kanta nito at niloko ang mga tao sa pag-aakalam siya. Si Hector. Wala rin siyang pagsisisi tungkol dito, sa totoo lang. Nang malaman ni Miguel, apo sa tuhod ng kaibigan ni Ernesto, ang totoo niyang pagkatao. Agad sinubukan ni Ernesto na isama ang pagpatay ng bata sa kanyang mga kasalanan. Kailangan mong maging handang gawin ang lahat para agawin ang iyong pagkakataon. Hindi pa tayo suling 5 mga kaibigan. Ang susunod na kontrabida ay siguro pinakamagulo, ang eksentrikong Miles Axelrod. Narinig ni Miles ang ideya ng mabilis ang pagyaman at sabi niya, maganda yan. Pero paano naman ang pagyaman ng mabagal at sobrang komplikado ng walang dahilan? Ito ang nangatsagid dahilan ng kanyang mga kilalang kasalanan, malawakang pagpatay at krimen laban sa sangkatauhan ng mga kotse. Imbes na makontento sa yaman, nagsika pa si Miles at gumawa ng alternatibong gasolina na tinawag niya ang all-in-all para sakupin ang industriya. Nang sumikat ang all-in-all, ginamit niya ito para pasabugin ang mga kotse at maibenta ang gasolina sa katawa-tawang taas ng presyo dahil hawak na niya ang monopolyo. Cars 2 pare. Sana inayos at ginawang ligtas na lang ang all-in-all simula pa lang, ewan ko. Kahit komplikado ang paraan niya. Si Axelrod ay isa sa may pinakamaraming napatay sa kasaysayan ng Pixar. Lahat para lang sa pera na marami na siya. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakakinaiinisan na kontrabida sa Pixar, si Lotso Huggenbear. Para ipaliwanag ang pinakamasama niyang ginawa, kailangan lang naming banggitin ang 5 salita. Nasaan na ang bata mo ngayon? Sheriff? Simula pa lang, masama na si Lotso. Ginawa niyang bodyguard si Buzz sa paglobotomize dito. Pinaniwala si Big Baby na iniwan siya ng nanay niya at ginawang parang bilangguan ang daycare. Pero may nangyaring kamangha-mangha pagkatapos. Kahit malupit si Lotso buong pelikula, ipinakita pa rin ni na Woody at Buzz ang kabaitan sa kanya. Nang may pagkakataon si Lotso na iligtas si na Woody at mga kaibigan mula sa sunog sa pagpindot ng button, kinutya niya lang si Woody at tumakbong duwag. Kahit na iligtas nila si Lotso, hindi pa rin nagbago ang tingin niya sa kanila. Amoy presa man siya, panlabas lang yon. Si Hopper ay isa din sa pinakakinamumuhiyang kontrabida sa Pixar. Masama na ang kanyang maigpit na pamumuno sa mga langgam. Pero sa isang eksena, pinatunayan pa niyang mas masama siya nang drugin niya ang sarili niyang mga tauhan para lang magbigay ng leksyon. Epektibo talaga ang puntong yon. Mahusay talaga siyang mabigay motibasyon, hindi ba? Katulad ng isang langgam na hindi mahirap harapin mag-isa, ang isang butil ng palay ay hindi makakasakit kung mahulog man ito sa'yo. Pero kung buhusan mo ng isang bundok ng palay ang mga tao mo, aba, maraming kaso ng pagpatay na agad yon. Nakakatawa. Pinakita kung gaano karami ang tipaklong kaysa langgam. Pero lalo pa itong nabawasan ni Hopper, kaya tumindi ang problema. Gusto ko talagang guluhin ang mga bagay-bagay. Malapit na tayong matapos sa listahan ng pinakamasasamang kontrabida ng Pixar. At nakakagulat na hindi si Randall ang pinakamasama, kahit siya'y ng torture ng bata. Si Randall, tulad ni Watoy Nuis, ay kabilang sa grupong gumagamit ng sigaw ng bata bilang enerhiya. Ngunit nananatili siya sa posisyon para mapatunayan na mas magaling siya kaysa sa katrabaho niyang karibal. Nakakaramdam siya ng sadistikong kasiyahan sa pananakot ng mga bata hanggang sa umabot siya sa puntong gumawa ng makina na ang tanging layunin ay kunin ang kanilang mga sigaw. Ang pagpapahirap sa batang babae ay isa sa pinakamalupit na gawa. Ngunit kay Randall, wala siyang malaking dahilan sa ginagawa niya. Gusto lang niya palakihin ang kanyang sariling ego sa pamamagitan ng pagpapakita na mas magaling siya kay Sally. Saan ang pinakamagaling na halimaw ang manalo? Balak ko nga. Kaya pati si Ginoong Waternoose ay nabahala sa kadupitan ni Randall. Kahit di gaanong sikat ang Lightyear ng Pixar, si Emperor Zurg, Future Buzz, ay isa sa pinakamatinding kontrabidang di malilimutan. Ang pinakamasama niyang ginawa ay tiyak na pinakamalaki sa saklaw sa listahan natin ngayon. Isinugal ang buhay ng buong mundo niya para lang maitamang pagkakamali niya. Ang taong ito ay isang aral tungkol sa panganib ng labis na pagkakonsensya. Kung sobra kang maapektuhan, baka matulad ka kay Zurg. Dahil sa pagkakamali niya, na-stranded ang mga tao sa tikani Prime. Hindi tulad ni Buzz, si Zurg ay hindi pa rin makawala sa pagsisisi kahit maayos na ang buhay ng mga tao. Dahil sa labis niyang pagkabaliw, nagnakaw siya ng mga barko para subukan ang gamit sa paglalakbay sa oras at tinangkang i-reset ang timeline
sa pagpigil sa pagbagsak ng barko sa Kani Prime. Dito niya ginawa ang pinakamasama niyang krimen. Binalaan ni Buzz si Zurg na magdudulot ng time paradox. Ang plano nito at buburahin pati ang pamilya at kaibigan. Pero hindi ito ininda ni Zurg. Sa puntong ito, hindi na ginagawa ni Zurg ito para tumulong sa mga tao. Ayos naman ang lahat para sa kanila. Kung babalik si Zurg sa nakaraan at magiging kontrabida sa sarili niyang timeline, Magiging mahalaga ulit siya sa kanila. Bagamat malinaw na pwedeng gamitin ang dahilan ng pagkabaliw dito, ang mga ginawa niya ay pwedeng magdulot ng malawakang kapahamakan sa iba. Kaya kailangan pa rin natin siyang ilagay sa mababang antas. Dinurog niya pati sariling unit ng medyas, kaya purong kasamaan yon. Kahit ganun kalupit, walang ibang kontrabida sa Pixar na lumampas sa pinakamasamang ginawa ni Syndrome. si Syndrome marahil ang pinakamasamang kontrabida sa Pixar. Kaya hindi na nakakagulat na siya ang pinakamarumi sa masasamang gawain. Halos lahat ng ginawa ni Syndrome ay pwedeng ituring na pinakamasama niyang ginawa. Pero ang halos pabayaan niyang mamatay si Mirage ang pinakamatindi para sa amin. Maaring kontrobersyal yon, pero pakinggan mo muna ako. Napag-usapan natin ang mga kontrabida na nananakit ng bata gaya ni Randall At yung pumapatay ng marami, tulad ni Miles Axelrod. Si Syndrome ang pinakamasama sa dalawang mundo pagdating dyan. Marami siyang pinatay na super at handang pasabugin ang pamilya ni Bob pati ang 2 bata sa pagsabog ng eroplano. Sa kabila ng mga krimeng ito, pareho nilang itinuring na palitan lang ang mga biktima. Hindi nito pinapababang kasamaan ng ginawa pero ito ang dahilan kung bakit mas malupit ang eksena nito. Si Mirage ay kasintahan ni Syndrome o kahit papano ay isang taong naniwala at nagtiwala sa kanya ng sapat para sumama sa mga baliw niyang plano. At kahit nang babaeng ito ang pinakamalapit na kaibigan na meron si Syndrome, handa pa rin siyang hayaang patayin ni Ginoong. Hindi ka panipaniwala si Mirage na parang wala lang sa kanya kahit naisipin ito. Napag-usapan na natin ang maraming kontrabida. Pero iba ang kasamaan kapag ginamit mo ang pinakamahalaga sa'yo bilang panuhol para sa sariling ambisyon. Halimbawa si Syndrome. At sa amin, mabait pa ang turbina na binigyan siya ng mabilis na wakas. Madilim ba yon? Hindi naman.